Alright mga kaibigan, no, lalong lumalala yung tensyon sa Middle East o gitnang silangan na ngayon ay matapos paulanan ng ballistic missile ng Iran itong Israel mga tol. Kamakailan lang no, umabot ng almost 200 ballistic missile mga kapatid ang pinaulan ng Iran sa Israel. Though merong Iron Dome ang Israel, pero sa sobrang dami nun tumulong na ang Amerika para ma-intercept yun at may mga nakakalusot pa rin mga tol. No, matapos nun ay nangako mga kapatid no ang Israel na gaganti sila no. Nagdeklara ng ganti si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu mga tol. So syempre, ganoon talaga 'yon. Kapag nagpaulan yung isa, babawi yung isa, tas gaganti na naman yung isa, hanggang sa palaki ng palaki mga tol na ito ay pinapangambahan na posibleng pagmulan talaga to ng isa pang mas malaki mga tol na gera o labanan mga tol. Ito bibigyan natin to ng reaction video mula rito sa Net25. Yan, samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to yung mga ganitong balita. Bigyan natin ng commentary, opinion at kung ano-ano pa. Samahan mo ako, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So kailangan maging updated din tayo sa mga balitang may kinalaman din sa ating mundo mga tol. Dahil taga rito tayo Diba? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Matapos magpakawala ng Iran ng higit sa 180 missiles para patamaan ng Israel, ay kaagad na nangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng isang retaliation. Yung hirap no, magkakadikit lang sila Kasunod nito ay kinundi na naman ng Estados Unidos ang pag-atake ng Iran at muling inihayag ang commitment itong depensahan ng Israel. Sa kasalukuyang kalagayan ng Middle East, maipapalagay natin na malapit nang pumutok ang isang regional war na matatandaang nagsimula sa Gaza at ngayon ay malapit nang lumawak sa buong rehiyon. Actually no, kung naaalala ninyo mga tol, 'di ba? Doon nagsimula 'yon no, Israel tapos yung Palestine, Gaza, 'di ba? Doon nagsimula, ngayon palawak ng palawak. 'Di ba? Pinaulanan nga ng Israel itong Beirut no, sa Lebanon 'yon mga tol. Tapos eto nagpakawala ang Iran, pinaulanan ng Israel mga tol. Ay naku po. Ang missile strike ng Iran ay posibleng pagsimulan din ng mas malalim na hidwaan, lalo na kapag tumulong na rin ang mga Western allies ng Israel, partikular na ang US at ang mga proxies naman ng Iran na suportado ng Russia, China at iba pa. Diba? Kasama ang Russia, China mga tol. Tapos ang Israel naman kasama Amerika. Mula sa ganitong scenario, maraming mga military analysts ang nagsasabing hindi malabong gawin ng Israel ang isang retaliatory attack kontra sa Iran sa mga susunod na araw. Ilang sa posibleng patamaan ng Israel ang mga military installations ng Iranian military, lalo na ang mga pasilidad na paggawaan ng ballistic missiles na ginamit laban sa Israel. Maaari ring pasabugin ng Israel ang mga air defense systems at missile launching facilities ng Iran. Grabe no. Ewan mo kasi ba't ginawa ng Iran yun pero wala decision nila yan mga tol. Hindi naman natin siyempre pwedeng pigilan. Israel, wag ka nang bumawi para hindi na lalo lumaki. Hindi pwede yun, di ba? Ayon po kay retired U.S. Army Officer Richard Hooker, posible ring atakihin ng Israel ang mga nuclear facilities sa Iran para maantala umano ang paggawa ng mga nuclear missiles ng Tehran. At posibleng magbadya naman ito ng isang mas seryosong problema. Nako. Sa kabila nito, matagal nang itinatanggi ng Iran ang pagkakaroon nito ng nuclear weapons program. Matatandaang inakusahan ni Pentagon spokesperson Major General Patrick Ryder ang Iran na nagpapadala ito ng mga missile sa Russia kung saan gagamitin umano ito laban sa Ukraine. Naalala ninyo yung nakasulat sa Bible, di ba? Aalingaw-ngaw, di ba? Ang mababalita, ibig sabihin mababalita sa buong mundo mga tol. Labanan ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian mga tol, di ba? Yun yung mga palatandaan na malapit na. Pero sabi bagamat pero hindi pa yun ng wakas. 'Di ba? Yung itong mga nangyayari mga to, mga babalayan, 'di ba? Mga palatandaan. Palatandaan na malapit na talaga ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus mga tol. Kung naniniwala ka sa Bible mga tol, nagkakaintindihan tayo. Pero kung hindi ka naman believer o non-believer ka, wala tayong pag-uusapan kasi kahit anong sabihin natin, kukontrahin mo lang. Pero ito yung mga
ito yung mga eksaktong nakasulat talaga di ba? Sa banal na aklat. Na ngayon ay saksi tayong buhay at nagpapatunay mga tol. Oo nga no, totoo nga talaga yung mga nakasulat sa Biblia. Kasi mga tol, hindi lang sa mga ganitong labanan. Imagine mo yung temperature ng mundo natin ngayon, kumpara mo dati, 'di ba? Mga bata pa tayo, mga tol, nakakapaglaro pa tayo sa kalsada. Yung mga basketball court noon kahit walang bubong, okay lang. Ngayon, mga tol, matindi init ngayon, 'di ba? Tapos kahit sa panahon ng summer, bumabagyo, sa panahon ng tag-ulan naman, sobrang init. Alam mo yung mga ganun, kakabali-baliktad na mga tol. Sobrang pamahal na ng pamahal, pabigat na ng pabigat yung dalahin ng buhay. 'Di ba? Lahat ng yun mga tol nangyayari talaga no? So itong mga napapanood nating to mga tol, ito yung palatandaan na talagang meron nga talagang second coming, 'di ba? Kasi ano yun propesya yun mga tol Kaya ito sa atin to, wake up call, no? The United States has confirmed reports that Iran has transferred shipments of Fatah 360 close-range ballistic missiles to Russia, which we assess could employ them within weeks against Ukraine, leading to the deaths of even more Ukrainian civilians. To echo our State Department and White House colleagues, this is a deeply concerning development as this partnership between Iran and Russia threatens European security and illustrates how Iran's destabilizing influence reaches beyond the Middle East and around the world. Additionally, Russian support for Iran is destabilizing as well, as Moscow is sharing technology that Iran needs. We'll continue to monitor these developments alongside our allies and partners across Europe and the Middle East and remain steadfast in our support to Ukraine's defense from the threat these missile systems may pose to the people of Ukraine. Grabe. At higit pa po sa armas, posible ring atakihin ang mga petroleum infrastructures ng Iran. Isang pagkilo sa magpapagulo pa at makakapinsala sa oil industry at higit sa lahat sa global economy. Talagang maaapektuhan mga tol. Kaya wag tayong magugulat kung sa mga susunod na panahon mga tol. Kahit na napakalayo natin dyan sa labanan na yan mga tol, maaapektuhan tayo. Sabi nga rito, di ba, malinaw na pwede makaka-apekto sa global economy. Diba? Kaya kung tataas mga presyo ng gas o gasolina, talagang yan. Siyempre, pag meron tinatawag na domino effect. Diba? Pag tumaas yan, patong-patong na yan, sunod-sunod na yan mga tol, pati yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin ng mga tao. Kahit wala kang sasakyan, diba, tataas ang pamasahe. Apektado ka, diba, pagpapasok ka sa trabaho. Tataas yung mga bilihin, syempre ginagamitan yun para sa transportation nila. Ginagamitan ng petrolyo yun. Tataas yun, ipapatong yun dun. Kaya talagang makaapektuhan tayo mga tol. Naniniwala rin ang ibang mga analysts na posibleng maglunsad ng Israel ng cyber warfare laban naman po sa Tehran. Matatanda ang libo-libong katao sa Lebanon ang nasaktan dahil sa mass pager blast na inilunsad ng Israel laban sa Hezbollah. Oo. Ang mga Mahigit 1,000 mga tol ang nasawi dun. senaryong ito ay ilan lamang sa mga posibleng maging hakbangin ng Israel bilang paghihiganti sa missile strike ng Iran. Grabe. At sa harap po nito, nagdulot ng malaking pinsala ang gyera sa Middle East. Sa katunayan, sumirit sa higit 5% nitong Huwebes ang presyo ng krudo sa harap na rin ng babala ng Estados Unidos na aatakihin ng Israel ang mga Iranian oil sites. At ngayong Biyernes po ay muling ipinagpatuloy ng Israel ang airstrikes nito sa Beirut. Ayon sa Lebanese Health Ministry, nasawi ang 47 katao habang sugatan ang 151 sa ginawang pag-atake ng Israel sa nakalipas na 24 oras. Grabe no. Ulitin natin mga tol no, etong mga tagpong to no, marami tayong mapupulot na aral mapupulot na oo nga no. Kailangan talaga mas lalong maging maingat ang ating gobyerno kung paano nila i-handle yung problema natin dito sa West Philippine Sea. Kasi ito yung mga senaryo mismo mga tol na ayaw nating mangyari sa ating bansa. Dahil di tayo katulad ng Israel o hindi tayo katulad ng Lebanon o Iran mga tol. Lahat yan, puro mga mabibigat yan, puro mga malalakas yung mga yan. Diba tayo? Diba no, igaganti natin, meron ba tayong ballistic missile na pwedeng ipaulan ng ganon? Grabe. Ito yung mga ayaw nating makita sa mga bintana natin
Mula rito ay pumalo na sa 41,788 na katao ang nasawi magmula noong October 7, 2023. At Grabe. batay naman po sa datos na nakalap ng tanggapan ng United Nations High Commissioner for Refugees, nasa 160,000 na katao na ang lumikas mula sa Lebanon para tumungo sa Syria. Patuloy namang binabantayan ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang kalagayan ng mga Pilipino sa Beirut. Dati nang ipinahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na nakikipugnayan na ito sa mga lokal na ahensya sa Beirut para matiyak na ligtas ang lagay ng mga OFWs natin doon. Tiniyak din ng DFA na handa ito para ma-repatriate ang mga Pilipino doon. Kasalukuyan ding pinag-aaralan ng DFA ang lahat ng posibleng hakbang para sa ligtas na pagpapauwi sa mga Pilipino roon. Kung magpapatuloy pa itong gulo sa Middle East, ay tuwirang marami pa ang madaramay, marami pa ang masasawi, at posible ring maging ugat pa na mas malawak na karahasan. Lalo na yung mga bansa, syempre kakampihan yung kabilang panig. Ito naman kabilang panig, may mga kaalyado rin siya. Maglalaban-laban. Tinding riot yun mga tol, pambuong mundong riot yun, di ba? Ika nga, violence breeds violence. Hindi man natin alam kung ano ang magiging hakbang ng Israel laban sa Iran, umaasa ang maraming huwag na itong maging ugat na mas malawak na digmaan sa Middle East. Yeah. Kung kaya't sa ngayon, marami naman na nga ng isang matagal nang ipinaglalabang truce deal. Alright mga kapatid, yan nakita natin. Diba? Though malayo sa atin yan, pero makakaapekto to sa ekonomiya ng mundo at maaapektuhan din syempre ang Pilipinas dyan. No? So makakaranas talaga tayo ng kahirapan, which is kasama rin yun mga tol, di ba? Sa binabanggit, di ba? Sa mga propesiya, sa banal na kasulatan, kahirapan, di ba? Talagang titindi lalo ang kahirapan, kagutuman, no? Grabe. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.